So, Assalamualaikum and good morning. So, I'm Norham Kipalsana and this is the continuation of the report of Miss Pamikirin. So, our topic is the Dynacals. So, may assigned topic is the basic concept of Dynacals. So, number 6, this system recognizes the proximate equally of forest drain and forest growth for a given period of determining ACC. So, tinutukoy ng sistema kung paano kung gaano karaming kahoy ang pwedeng putulin kada taon sa pamamagitan ng pagtingin kung halos pantay ang dami ng napuputol at ng bagong tumutubong puno at kung tumutubong puno at kahoy sa loob ng isang panahon. So, ang kagubatan bilang isang halimbawa is ang kagubatan is isang bangko. So, ang forest growth ay parang ang deposito nito. So, ang pagdagdag ng puno na tumutubo is so ang forestry naman is parang ang pagkuha ng pera dito. So, ang mga punong pinuputol, ang sistema ay naglalayon na pantay na deposito at pagkuha mo para hindi maubusan ang kagubatan. So, ang ACC o ay ang limitasyon sa pagkuha mo para mapanatili ang balanse ng kagubatan. So, number 7 is the forest growth is a function of site, species, and density as well as cultural activities and destructive events. So, yun, ang paglaki ng kagubatan ay depende sa uri ng lupa, uri ng puno, uri ng density ng puno, at mga gawain na pangangalaga ng kagubatan at mga pangyayaring nakakasira. So, una is sa uri ng lupa, kung mataba ba ang lupa o hindi. So, parang ang pagkakaiba ng paglaki ng halaman sa mayaman at mahirap na lupa. So, pangalawa is species. So, may mabilis at mabagal tumubong puno. So, parang ang pagkakaiba ng paglaki ng kamatis at nyog. So, sunod is the density. So, kung siksikan ba ang mga puno o hindi. Kung masyadong siksikan is mahihirapang lumaki ang mga puno. So, sunod is the cultural activities. So, sa pagtatanim ng bagong puno, pag-aalis sa mga damo, pagprotekta sa mga puno mula sa peste, parang pag-aalaga mo sa iyong mga halamanan. Sunod is the destructive events. Number 8 is the annual harvest catch should be allowed to fluctuate from 60% to 120 of the ACC, provided that the span of the harvest cuts over non-overlapping 5 years period should not exceed the span of the ACCs over the same period. So, okay lang na mag-iba ang pinuputol mo kada taon basta nasa pagitan ng 60% at 120% ng ACC. Pero sa loob ng 5 taon, hindi dapat lumampas ang kabuuan pinutol sa kabuuan ng ACC sa loob ng 5 taon. So, number 9 is the regulation of the catch should be by area control. So, hindi lang sa dami ng pinuputol ang regulasyon, kundi pati na rin sa lugar. May mga tiyak na lugar na pwedeng putulan at may mga lugar na bawal.
O parang naghahati-hati ng isang uh, bukirin. May mga bahagi na pwedeng taniman at may mga bahagi din na hindi pwede. So number 10 is this system includes both the incentive and punitive measures as well as checks and balance in its administration. So may mga gantimpala para sa mga sumusunod sa sistema at may mga parusa din para sa mga lumalabag. So ang sistema ay mabuti pero nangangailangan ng maraming datos at mahal na paggamit ito. Parang pagpapatayo ng isang malaking gusali. Kung maganda ang resulta pero maraming pera at pagsisikap ang kailangan.